Parang kanina kasi nahulog po itong laptop ko. Hanggang ngayon parang nagpapalpitate pa ako. Sa awa ng Diyos, siya'y buhay, di ba? May miracle talaga. Ang pagkalaglag talaga niya, ito, papagano, no? So nakita ko, Lord, salamat naman sa Diyos at buhay na buhay po siya. Ay, ayan na nga po. Dahil ang topic po kasi natin ay stress, medyo binibigyan tayo ng stress everyday. Ayan, pwede pong tumayo muna po tayong lahat, ang pagising. Yan. Bukod sa kakamayan mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, have a stress-free Sunday. Yan. Ano mo siya, kamayan, have a stress-free Sunday. At alam ko na itong pampagising ay sasabihin nyo, lagi na lang ganito. Pero alam kong favorite nyo to. Sino stress dito the past week? Sino? Yeah, amen. Sige. So, deserve na katabi mo ng massage. Alam ko, lagi na to. Pero alam ko namang favorite nyo rin ito. So, harap tayo sa kanan. Bigyan mo ng masarap na massage yung katabi mo sa balikat. Okay? Normally, hinahagod po yan ng papaganyan para mawala yung stress niyan, no? Pampagising, papatanggal po talaga ng stress. Ayan, sige. Natutuwa ba? Natutuwa ba yung inyong katabi? Okay. About face, sa kabila naman po. Ayan. Sige, bigyan mo ng masarap na massage ang iyong katabi. Praise God. Ayan. Okay na po ba tayo? Sige po, pumalakpak po tayo ng malakas sa Diyos. Yung palakpak na para sa Diyos, habang nakatayo po tayo, hingin po natin ang mayamang pangungusap po ng ating Panginoon. No? Alam ko po na may message po siya sa bawat isa sa atin, especially kung meron po dito talagang parang stress na stress for the past week. So inihiling ko po na tayo po ay manalangin. Pwede po bang itaas po natin ang kamay natin? Sumahod po tayo ng biyaya, ng habag mula sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama, ikaw pong aming tagapagligtas, Panginoon, Lord God. We acknowledge your holy presence this morning, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na tumayo sa aming kalagitnaan, O Diyos, ikaw ang marinig, ikaw ang makita, Panginoon. Humingi po kami ng tawad sa mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Kita niyo po ang aming mga buhay. Forgive us, Father God. Patuloy mo kaming linisin, Lord God, ng iyong banal na dugo. At gawin mo kaming karapat-dapat for this prayer, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na marinig ang iyong mensahe. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mahayag, Jesus, sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, upang patuloy po kaming mabago, Panginoon, all for your greater glory. Fill this place, Holy Spirit, be with us. We declare our victory and we continuously rebuke and we destroy all the works and plans of Satan in this place. In Jesus' name, this we pray. Amen. Sige po, palakpakan po natin na malakas si Lord. Pwede na po tayong makaupo. Purihin ang Panginoon. So, ang topic po natin for the past weeks po, it's the third week, sabi nga ni Pastor, is about distress and distress. No? Halos pareho lang naman yan. Pero, kung papansinin natin yung definition, no? Kasi pag sinabi natin stress ka ba, tanong yung mga katabi mo, stress ba you? Ano sabi niya? Stress daw. Na parang stress lang, ganun. Pero yung distress kasi is a different level. Parang nakalagay doon, extreme anxiety, sorrow, and pain. No? Kaya nga sasabihin sa mga medical, ginagamit din, di ba, yung stress sa medical term, no? Na stress yung ganitong part niya, kaya ganitong ginawa. No, well, yung i-distress naman natin is to relax after a period of work or tension. No, hindi naman pwedeng lagi na lang tayo nasi-stress, no, or lagi na lang tayong in pain, lagi na lang tayong may anxiety. No, dumarating kasi sa buhay natin, no, na tayo ay nalulungkot, no? Tingnan mo nga katabi mo, malungkot ba siya? Hindi naman. No, dumarating kasi po yun talaga, no, sabihin, bakit kayo ako nalulungkot? Ako minsan gano'n din po ako, nalulungkot po ako ng walang dahilan. Meron po bang gano'n sa'yo? Parang lungkot ko ngayon, no? Tapos marirealize ko, meron lang pala akong mga hindi nagagawa. So napakaganda po ng mensahe ng Panginoon while I was studying dito. Kasi ito pong verse na i-share ko sa inyo ay talagang life verse ko. Nung dumaan po ako sa napakatinding pagsubok, I consider yun sa sarili ko na matinding pagsubok na that I've almost given up related sa family ko.
Talagang sabi ko, Lord, parang ayoko na pong maglingkod sa'yo. Pero that moment, nung nabasa ko yung Psalms 23, yun yung time na minemorize ko rin talaga siya. So I know it by heart, I know the promise of God dito po sa Psalms 23. So bago tayo magpatuloy, magkakaroon po muna tayo syempre ng icebreaker. Sino gusto ng premyo? Ano ba yung premyo mo dyan? May ititimplahin bago mamaya. Okay. Ang title po ng game natin is, ba't ganun? Sorry naman. Name that stressor. Ayan. So, syempre, dahil ikaw ay nasi-stress, may dahilan ng pag-stress mo, no? May stressor. Everybody say stressor. Yan. Isipin mo nga ngayon sa mga oras na to, anong nagpapastress sa'yo? Lagi na lang talaga yung asawa. Pero yun din naman yung di ba? Pag nadidistress ka din naman gamit yung sa pamamagitan ng iyong asawa. Tama po ba? Oo. So kami nga, i-share ko lang kasi tawa ko ng tawa hanggang ngayon, hindi ako makamove on. Yung love na song, di ba? Sino yung buong week yun ang kinanta? Yung love na song. It's actually an old song. Dati pa po yung kinakanta, pero nakakatawa dahil kinanta ngayon. Tapos, may word yun, di ba, na hanapin, ganon. Nagagalit ako. Sabi ko, ito, kung saan nyo nilalagay, mamaya hanapin nyo yan. Mamaya, kumakanta na si Ellie, hanapin. O di, masaya na ako. Tapos sabi ko sa kanya, every time na nagagalit ako, kakantahin mo yon. So, yon. So, pampatanggal ng stress. Okay, so naisip nyo na ba kung sino yung major stress nyo or hindi lang man laging tao yan. Hindi lang laging asawa yan, di ba? So, ang gagawin po natin, taas po ulit ang kamay ng gustong sumagot. I have a photo here para ipakita po sa inyo. Okay? Ano yung mga stress causes natin? Starts with the letter S. Uy, baka ikaw na nga, be. Baka ma-reveal yung sagot eh. One click. Taas ang kamay. Si Kuya Rod. Salary, I need the exact amount. Hindi po, kasi yung iba walang trabaho. Sweldo, hindi Tagalog mo lang, be. Si Bet. Source, hindi. Kuya. Savings, naku, sir, hindi. Sentimo, hindi. Salapi is correct. Ayan. Talaga nakiagaw si Pastor sa Swiss chocolate dark blah blah blah. Uy, masarap yung premyo natin. Chocolate overload. Sino dito recently na stress sa salapi? Di ba? Kasi hindi pwedeng salary, hindi naman lahat may trabaho. Yun nga, stress ko, wala nga akong sweldo eh. Yung mga workers naman, ang kanilang problema ay late na sweldo, di ba? Or kulang yung sweldo. No, naranasan ko nag-leave ako, hindi pala ako nakapag-file. Pagdating ng sweldo, may deduction ako, di ba? May mga ganon. So, it is one of the major na problem. Actually yan po ay, nag-search po ako doon sa mga international studies, yung World Health and various organizations po sa mundo, number 2 po ang financial problems. No, number 2 na iniinda ng mga tao. Yung utang, yan, kasama dyan sa salapi, di ba? Sino po ba dito nakabayad na ng utang? Yon. Sino po ang nag-iipon pa pang bayad ng utang? Mas maraming nagbabayad pa. Kaya yan, kasi kahit ngayong bahay natin, utang sa pag-ibig, di ba? So, expenses, economic concern, late sweldo, yan. Bills. Tapos yung mga bilihin. Sino dito, nakapagtalong na recently? Magkano ang kilo ng talong? 250 pesos. Kasi nung nakaraang Sunday po, nalaman po namin na ganun kamahal. Kasi sabi ni Ellie, anong ulam natin? Gusto ko tortang talong. Dahil syempre, yun ang sinabi ko, pagpunta niya doon, mga 3 piraso lang binili. 150 pesos naman ang isang talong. Sabi ko, sana hindi ka na bumili. Sabi mo, torta masunurin diba? So yung mga ganyan, yung bilihin natin, di natin napansin talaga sobrang mahal po. Kaya recently, nag-attend po ako ng public, hearing about wage increase. Kasi marami na naman pong manggagawang nagre-request na magkaroon ng wage increase. Of course, kaya sabi namin, ang rally namin, dapat ibaba po talaga yung presyo para mas tumaas yung buying power ng mga tao. Kaya yan talagang very common stress
no, na stressor ng mga tao ang salary. Kahit pataasin natin ang salary natin, kung matataas pa rin ang bilihin, wala. Okay, next tayo sa letter T. Photo lang, be. Kasi baka ma-reveal yun. Okay, sino? Taas ang kamay. Si Kuya Larry, magbigyan ulit natin. Trabaho is correct. Ayan, mayroon na siyang pang-chocolate, Kuya. Yan. Trabaho. Sino dito may mga trabaho? Sino stress sa trabaho? Amen. Pag hindi ka na stress sa trabaho, parang hindi naman normal. No? Sino dito na stress pag binibigyan siya ng trabaho? Ay mo yung laging ikaw. Ako kasi mas parang nalulungkot ako pag di ako binibigyan ng trabaho. Para kasing, hindi yata ako mapagkakatiwala ang tao at wala akong trabaho. So maging masaya kayo no, kapag binibigyan kayo ng maraming trabaho, pag napapagod kayo sa trabaho. Kasi sabi nga, noong araw, prayer mo lang magkaroon ng trabaho, di ba? Tapos ngayon naman, pinoproblema mo na yung trabaho mo. Yung boss mo, ano, yung pagod sa trabaho. Pero, few years later, few years back yun ang prayer request mo. Kaya huwag kang magreklamo kasi yan ang iyong pinanalangin. Anong gusto mo? May trabaho o wala? Meron. Kaya wag na nating ireklamo yung ating mga boss. No, so related din po sa trabaho ay source of stress yung mga work conflict. Sabi nga, yung magkakaaway yung boss and subordinate or yung mga kasama sa trabaho at nawalan din ng trabaho. No? I'm sure may mga sa atin nakaranas mawalan ng trabaho. Sobrang ano po talaga, no? Nakaka-stress. Wala kang source of income. Babalik na naman doon sa salapi ang problema natin. No? Okay, punta tayo sa letter R. R? Si Kati Lala nakita ko nagtaas eh. Wait lang ha, titingnan ko kung Tagalog o English ba. Tagalog, yan. Relasyon. Tama si Mamila. Relasyon. Ayan. Sino nasa stress? Ay, kanina pa lang sabi, stress na sa asawa eh. No, relasyon. So, hindi lang naman po ito about sa, syempre ito, sa relasyon po, actually, it is rank number 4 sa world study, no? Rank number 4 po ito. So, yung relationship not only dun sa mag-asawa, kundi pati sa family, no? Relatives issues, mga conflicts sa kamag-anak, no? Yung caregiving pala is part of stress din, yung aalagaan yung mga magulang, no? Pagka matanda na siguro dahil yung sa mga foreign countries po kasi ganun, hindi sila talaga sanay nakasama nila yung mga adults nila sa bahay. Nung parenting challenges, so sino dito stress pa din siya sa anak niya, yung mga anak? Amen. No? Taas talaga ng kamay si Kuya. No? Pero aminin po natin, no? After din naman sila rin naman po yung source of joy natin, yung mga anak. Amen po ba doon? No? Kung katabi mo yung anak mo, sabihin mo, ikaw ang source of joy ko. Oh. So, wag natin masyado, pero talaga naman po nakaka-stress po sila. May mga anak ba ako dito? Nakaka-stress po talaga, pero sabi ko nga, no, nung nagkaroon din ako ng problema ng ganyan, talagang pinanghawakan ko yung salita ng Diyos para ako ay manatili no, na matatag. And then, punta po tayo sa E. Source, ito na, rank 7 naman to, no, na source of stress. Reveal the photo, be. Ayan. Ayaw kasi magtaas eh. Sige na nga, bigyan mo na ng pangkapit na. Si Ate Dang po is correct. Environment. Ayan. So, pollution. Source of stress po dito. Pag tayo, di ba, sa bahay natin, no, pag marumi, talaga namang yung mga dumi ng aso, di ba, source of stress natin yan, no? Yung, iba talaga, pagka madumi ang paligid natin. Then, noise. Recently po, ang dami-dami na talagang naririnig natin, di ba? Ayaw na natin ng maingay. Sino dito ayaw na ng maingay? Nako, mas marami nang tumatanda. Pag tumatanda daw kasi ayaw na natin ng mga ingay. Totoo po yun. Kasi noong araw, wala lang, okay lang, rara tayo eh, di ba? Pero ngayon talagang gusto na natin ng payapang lugar, no? And
Toxic streets, no? Yung traffic. Sino dito araw-araw talaga namang cause of stress yung traffic. Yan, no? Number 1 po sa Pilipinas. Ewan ko ba. Pero sinasabi naman nila in other countries like in India, mas matindi pa daw ang traffic doon. Kaya magpasalamat na rin tayo at hindi tayo yung pinaka number 1 sa traffic. Okay, punta na po tayo sa S. Second to the last, ano na yan, photo. Ito ay number 3. Rank 3rd naman. Si Sophie ba yung nakita ko? Sorry kasi dapat pala sasabihin ko dito muna, no? Kasi wala akong ano dito, mata eh. Si Sophie nakita ko. Sakit is correct. Ayan. So, sino dito nakaranas na magkasakit? No? Talaga naman stress na stress tayo. So, bukod sa sakit mo, ini-stress mo pa yung pambili mo ng gamot. Di ba? Buti na lang, merong Boticab. Sino dito na... anong tawag doon, pinromote yung Boticab. Oo, nalaman ko kasi yun during cell group namin na pwede pala yung Boticab kahit hindi ka senior. Oh, sino dito hindi pa na-avail yung Boticab? Tayo na bukas sa munisipyo. At kunin natin yung Boticab natin. So, yon ay, kasi yung source of medicine natin, talagang source of stress din natin yan. And then family health issues. And then, yung very common po ngayon, yung mental issues. Oo, di ba be? Mental issues. Nung nakaraan, nung nakaraang may inattendan din po ako ng conference, na-tackle yan, no, yung about mental. Kasi nga daw ngayon, sobra na yung nagiging mental stress natin. Kasi noong araw, nung mga bata pa tayo, no, paano pag pinagalitan tayo ng nanay natin, saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Ha? Yung mga pinapagalitan, pagkatapos mong paluin, padapain, saan ka pupunta? Sa labas, di ba? Maglalaro tayo, punta tayo sa bukid, magtutumbang preso tayo, pipiko tayo, maglalaro lang tayo, ganun. After no, nalimutan na natin. Ngayon kasi, pag ang mga kabataan, pinagalitan, saan sila pupunta? Sa kwarto, magkukulong yan, no? Kakausapin yung cellphone. No? At ayan ay part talaga na natin, mental issues natin. And it is also a health concern. Kaya number 3 yan sa ating mga stressors or source of stress. And yung last source of stress po natin ay letter S uli. Ito naman ay number 8. Sino sa inyong mag-ina? Magkamukha eh. Sige. Social media. Is correct. Ayan, ibigay mo na lang daw doon sa anak nyo. Social media. Ayan. So, number 8, no, social media, kasama na din po dyan yung mga political and social issues. Problema sa Facebook na nakikita natin, yung mga news, TV shows, mga about elections, about government, no, yung mga nakikita natin na feeds. Kaya ako, sa totoo lang po, hindi ako masyado nagbababad dun sa mga feeds. Yung halimbawa may na-aksidente, diba? Sobra pa sila mag-highlight talaga, diba? Sabog ang utak, matapos ang Talaga naman parang, Diyos ko, mas-stress ako. Kahit hindi ako stressed that time. Pag binasa ko talaga yon, makakadagdag siya sa akin. So, lahat lang ng magagandang bagay yung aking babasahin. Even rant of other people, I don't read. No? Kasi nga, hindi siya makakatulong sa akin eh. So, those are common or top stresses po yan, sources of stress, no? Yung salapi, trabaho, relasyon, environment, sakit, and social media. Totoo po yan, nandyan na po yan sa ating paligid. Hindi na po tayo mawawalan yan, no? Unless tayo ay kunin na ng Panginoon dito sa mundo. Kaya, napakahalaga na ma-manage po natin yung stress natin as well as yung mga stressor. Actually, yung stressor, wala ka masyadong magagawa dyan eh. Ang pinaka-importanting ma-manage mo ay yung sarili mo. Kaya tanongin mo ulit yung katabi mo, stress ba you? Kasi mamaya, gusto ko pong magkaroon tayo ng evaluation of ourselves. Ano nga ba yung stress ko? No, sa susunod na topic na lang siguro, iano ko yung meron tayong i-score kung ano na yung level ng stress natin. Okay, so sa ngayon, ito po muna. Ala, naghahang na siya. Huwag ka namang maghang. Okay. Yan, so from distress to distress. Basahin na po natin yung main passage na sinasabi ko po kanina.
No, Tagalog ko po kinuha para mas tumanim po yung mensahe sa atin. And I really pray na ang Panginoon ay mangusap po sa atin. Lalo na if some of us meron talagang dinadala, merong source of distress talaga. Merong anxiety na na-experience, merong mental challenge or tawag dito, yung pagkabagabag, pagkabagabag. So sa Psalms 23 ang sabi po dito, or awit 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo ay pamalo aking gabay at sanggalang. Next po tayo sa verse 1 to 6, tapos verse 5. Pwede pong pakibasa ng mga naririto. Okay? 1, 2, 3. Ipaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Praise God. Napakagandang message po ng Panginoon sa Psalms 23. Na parang talagang alagang-alaga tayo ng Panginoon. So, that's why ang message po natin is about luntiang pastulan. Yun kasi yung way, kung saan tayo gustong dalhin ng Panginoon. Alalahanin po natin kung paano po ginawa ng Diyos, ang mundo. Kinreate niya, di ba, on the 17 nag-rest siya, pero kinreate niya na napakaganda nung paligid. Ang sabi nga doon sa Bible, natuwa ang Panginoon dahil napakaganda ng kanyang ginawa, ng kanyang nilikha. Yun talaga yung original design ng Panginoon sa atin, na hindi stressful environment. Talagang punong-puno ng mga blessing, luntiang pastulan, paradise. Yun talaga yung gusto talagang i-create ng ating Panginoon. Kaya babalik po tayo doon, i-remind po natin yung mga sarili natin whenever we feel stress about this life, na may mga pangako po ang Diyos. Aralin po natin, luntiang pastulan is about the shepherd. So, inalintulad tayo, di ba? The shepherd. Sino po ang shepherd natin? Si Lord, syempre, At tayo ay mga tupa. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay tupa. Yan. May aralin din natin yung characteristics ng tupa. A shepherd takes care of his sheep. Yung magagaling daw talaga na shepherd, yan talaga ay hindi maaano yung kanilang inaalagaan na sheep, hindi mapapahamak. Watches for enemies. Yung mga sheep pala, takot yan sa tao kapag hindi nila kilala. Yung voice lang ng shepherd nila ang kilala nila. At pag may narinig silang ibang voice, hindi yan lalapit, magpapanik, aalis, gano'n. At kapag may dumating na dog or iba pang mga wild animals, talagang maghuhulasan sila. At pag may magta-try na mag-attack doon sa shepherd, as a sheep, yung shepherd will be always ready na siya ay tulungan, na siya ay i-defend, Defend them when necessary. And then tends to sick or wounded sheep. Pag nagkasakit daw yung sheep, sino nag-aalaga? Yung shepherd pa din. Kasi wala siyang kakayahan na alagaan yung sarili niya. Parang may mga hayop kasi na gano'n Pag wounded sila, di ba, dinidilaan lang nila yung sarili niya, gagaling na sila. Pero yung sheep hindi niya kayang alagaan yung sarili niya. Imagine, in the Bible, na tayo ay inihilin tulad sa sheep. Tayo ay inihilin tulad sa sheep. Ang kagandahan po dito na talagang parang nag-starstruck sa akin, parang nagrema talaga sa akin, na inawit ito ni David looking at the perspective of the sheep. Ako ay tupa. At ang Panginoon ko ang aking pastol. Hindi ako magkukulang, hindi ako mapapaano kasi ang aking Panginoon aking pastol. At ako ay sheep lang. Sabi doon, mamaya tingnan natin. At ito, shepherd searches for and rescues lost or trapped once. Kaya sabi, di ba, iiwan niyo yung marami niyang mga tupa para sa isang nawawala. Hahanapin talaga niyo yun. Yun yung shepherd. At tayo din si Lord ganun. Hahanap-hanapin nga tayo ng ating Panginoon pag wala ka. Tingnan mo nga katabi mo, sinong wala sa upuan mo ngayon? Nandito last week, alalahanin natin. Di ba? Parang, wala siya. Di ba? Hahanap-hanapin natin siya.
Kanta tayo. Hahanap. Yan. Okay. The sheep, ito naman, pag-aralan naman natin yung sheep. Bakit ba tayo lang tulad sa sheep? So, sheep has no defense, no sense of direction. Yung sheep kasi, kapag pinapunta mo yan doon na yan. Di niya alam kung saan siya pupunta. No? Kaya kailangan kasama niya lagi yung shepherd para siya ay direct kung saan siya pupunta. Defenseless. No? Pag inatake yan, wala na. Patay na agad. No? Sheep can't get up without help. No? Grabe, no? Sheep cannot take care for themselves when wounded. Yung sinabi ko kanina, sheep recognize the voice of the shepherd. No, alam niya yung boses ng amo niya. No, sino dito may mga fur babies? Di ba? Kabisado ba nila yung mga boses nyo? Oo, kabisado nila. Di ba? Although sa mga reels, nakakakita tayong inaatake din ng mga fur babies nila, di ba? Ano nangyayari. Pero ito, yung sheep, no, ay nare-recognize niya yung shepherd's voice. Then sheep experience fear. Natatakot daw ang sheep when they're separated from their social groups. Kaya kung mapapansin mo, lagi silang magkakasama. Pag nahiwala yung isa, naku, mas-stress na yan. Matatakot na yan. No? At kapag may mga strangers, talaga mawawala siya. Kaya nga yung, pag natakot siya, di ba, na nawala yung isa, talaga mawawala siya ng tuluyan kasi hindi niya na alam kung saan yung papunta pabalik. Imagine, tayo po ay hinalintulad ng Panginoon sa isang tupa. No? At sabi ko nga, in-acknowledge ni David na siya ay tupa at ang Panginoon, ang Diyos, ang kanyang pastol. No, even si Jesus, no, at the time na kanyang pinapangaral yan sa kanyang mga apostol, di ba? I am the shepherd, sabi niya, and you are my flock. No, so tayo ay mga tupa ng ating Panginoon. Kaya dapat lagi po tayo na doon sa direksyon na kung saan doon papunta ang ating Diyos. Kasi otherwise, pag tayo po ay nawala sa direksyon na yon, doon na po tayo magkakaroon ng stress. Doon na po tayo madidistress. Doon na tayo talaga magkakaroon ng anxiety. Doon na tayo mamumroblema. No, so I have 5 points po dito, no? 5 M's patungo sa luntiang pastulan. Kasi sabi ko nga, habang tayo ay naglalakad, no, kapag nagkaroon ng wild attack, pwedeng mawala tayo kapag hindi tayo nakafocus dun sa ating shepherd o hindi tayo sumusunod ng tama dun sa ating Panginoong Yesus. So meron tayong 5 na M's na dapat nating tandaan. Number 1, ay ano ba to? Sorry naman. Manalig ka. Everybody say, manalig ka. Yan. Pwede ba tingnan mo yung katabi mo? Sabihin mo, manalig ka. Awit 23, dun pa sa binasa natin, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sino dito naisip niya minsan kulang yung pambayad niya sa bills? Sino dito ang pamasahe or pangkain, di ba? Kulang ang lahat. Pero sabi po dito sa verse na to, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Alalahanin nga po ba natin, meron ba tayong time na feeling natin hindi tayo magkakaroon ng blessing, no? Pero, naka-recover, no? Amen. Sino dito nagkaroon ng problema, hindi na talaga naka-move on? May problema siya, tapos andun pa rin yung problema niya. No? Wala namang ganun, di ba? Lahat tayo ay nakaka-move on na. Lahat tayo, kumbaga, dumaraan lang doon sa ating pinoproblema. And katulad po nung sinabi ko, 2 bagay na acknowledge po ni David. He is a sheep who needs a shepherd, and God is his shepherd. Pag na-acknowledge po natin na ang Diyos ang source ng lahat ng bagay, hindi naman po tayo mamumroblema. Kaya lang, kapag wala yung shepherd natin, minsan kasi nasa-stress yung mga sheep. Parang hindi nila nakikita yung shepherd nila or hindi sila sumusunod. Ang dami nilang tanong, sabi ng mga sheep, malayo pa kaya tayo? Nakakapagod naman eh. Sino dito na ano niya, nasa boses niya ng nakakapagod na tong buhay na to? No? Nakapagsalita na ba kayo ng ganon? Napapagod na. Tanong yung mga katabi mo, pagod ka na ba? O yung nasa likod mo, tingnan mo, mukha bang pagod? Nakatulog ba yan? No, minsan kasi, kahit na, alam mo yun, may makeup, pero kita mo yung face,
Kung stress, haggard. O, yung katabi mo, haggard ba? Hindi. Blooming. Blooming ba? Blooming. Yan. Malayo pa ba? Lord, matagal ka pa bang babalik? Alam niyo nung pandemic, ganun na natanong ko Lord, kailan ba ito matatapos? Grabe yung ginawa ng pandemic sa atin na hindi, yun lang yung instance na to, sobrang natakot tayong lahat. Sobrang natakot tayong lumabas, sobrang natakot tayong makipag-usap sa bawat isa. Kaya marami pong nagkaroon ng anxiety and mental health concerns kasi nga nasanay na rin yung mga tao na hindi nakikipag-usap. No? At natatanong natin, Lord, bakit nangyayari yung mga pangyayaring to? Bakit hinayaan mo na mangyari to? Meron sa mga instances sa buhay natin, tinatanong natin, bakit ba, Lord? Diba? Bakit ba nangyari to sa buhay ko? No, nakakapagod na. No, tatanungin din nila, may makakain kaya tayo doon? No? Naglalakad sila, wala silang shepherd may makakain kaya ako doon. No? Parang madilim sa banda roon. 'Di ba? Nakakatakot. No, walang ilaw, wala tayong shepherd na mag-guide sa atin. No, sabi naman ng iba, paano pag makasalubong natin yung mga lobo along the way kasi nga defenseless sila No, paano na? No, ang dami nating kinatatakutan. No? Alam ko habang sinishare ko po ito, merong mga ano tawag dito? Napaprocess sa isip ninyo ng mga kinatatakutan ninyo, may mga worries kayo, no? This week, ano kaya ang mga kakaharapin ko? Ano na naman kaya ang kakaharapin ko sa trabaho? Di ba? Ano na naman kaya ang aking magiging problema? Sana naman kaya ako kukuha ng pambaon ng anak ko? No? Sana naman kaya ako kukuha ng pambayad sa utang ko? Pamasahe ko? Di ba? So, pero kung tayo ay mga sheep, no, na umaasa sa shepherd, iba ang perspective natin, iba ang tingin natin, iba yung sinasabi natin. Sabi niya, malapit na siguro tayo. No? Napaka-positive mo, sabihin mo sa katabi mo, darating na yung prayer request mo. No? Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo. Darating na yung prayer request mo, malapit na yan. Niluluto na yan ng Panginoon. Tuloy-tuloy ka lang. Ano bang prayer request mo? Karelasyon. Malayo pa pala. Karelasyon. Di ba? Depende sa prayer request. No? Pero, ikaw yung tupa na alam mo ang ginagawa ng shepherd mo, alam mo din na kung saan ka papupuntahin ng Diyos. No? Tuloy lang tayo sa pagsunod. No? Kaya napakahalaga. Imagine nyo, no? Yung tupa, nalulungkot siya kapag mag-isa lang siya. Nagpapanik siya, nasasaktan siya pag may namamatay, pag may nawawala. Kasi sabi dun sa isang nabasa ko, very emotional ang tupa. Sabi ko, Lord, kaya pala kami nilintulad sa tupa. No? Kasi tayo, ganun din naman tayo We are defenseless, di ba? Tayo ay emotional. No? Pag nawala yung mahal natin sa buhay, talagang iniinda po natin No? And we love to be in a family. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Di ba? No? Sunod-sunod na kaya magkakasama po tayo di ba? Walang aalis kahit isa man. Kasi yung isang yun, maliligaw. Amen? Pero kagandahan, kahit mawala yung isang yon, hahanap-hanapin pa rin siya ng Diyos. No? Siya ay, parang word of the week na talagang hahanap-hanapin. No? Tapos, sasabihin pa nila, excited na ako sa green pastures. Yung luntiang pastulan kasi yun yung green pastures. No? Sino dito, pagka maghanap ng trabaho, sasabihin niya, gusto ko greener pasture. Di ba? Mas marami doon yung mga sources of blessing. Yung mga tupa kasi ganun Yung dinadala siya ng pastol doon sa marami siyang mga damo, maraming mga gulay, halaman na pwede niyang makain. No? So, excited na daw siya sa green pasture. So, magkaroon din po tayo ng ganun. Instead na ma-stress ka doon sa prayer request mo na napakatagal na, no? Sabihin mo, maging excited ka. Sabihin mo sa sarili mo, maging excited ka kasi alam ko may darating pang mas maganda. No? Kapag nagka-problema ka, sa kahit anong aspeto, I don't know kung ano problema nyo, may darating na mas bago dyan. Kapag may nawala, may papalit.
No, laging ganon ang kaparaanan ng Diyos. No, kaya lang minsan kailangan talaga natin ma-experience yung pain. Magkaroon muna ng distress bago ma-distress, di ba? So it's part of our Christian life. And sasabihin din niya, hay, buti kasama natin yung shepherd natin. Buti kasama natin si Lord. Siya yung magpo-protect sa atin. No? Sino dito hindi pinabayaan ng Diyos? Pumalakpak nga sa Diyos. Yung feeling niya hindi talaga siya pinabayaan ng Diyos. Alam niyo po talagang sa habag at biyaya lang po tayo ng Panginoon. Kasi meron din ako mga iniisip na mga problema no na hindi ko akalaing masusolusyonan ko. Alam mo, whenever na iiyak ka, kahit saan, sa family mo, sa trabaho mo, tapos marirealize mo, oh, napagdaanan ko na siya. Tapos ito na yung blessing ko. No, kaya darating at darating lang din yan. Kaya magpakatatag po tayo. Sige, tapikin mo nga katabi mo, magpakatatag ka. Kaya basahin po natin itong isang verse pa. Okay, dito naman sa side na to ang gusto ko magbasa, ha? Okay, sa Matthew 6:25-30, ito sinasabi ng Lord na huwag talaga tayo mag-alala. Okay, basa po tayo dito. 1, 2, 3. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng inyong pagkabalisa? Ayan. Madadagdagan ba ng kahit isang oras man lang yung buhay natin kapag tayo ay nag-stress? No? Para makakabawas pa ngayon. No? Alam mo, feeling ko nga every time na mas-stress tayo, nadadagdagan yung white hair eh. Tingnan mo yung katabi mo, madami na bang white? Kasi nasimulang nag-stress ako sa daba, napatingin naman yung asawa ko sa akin. Hindi naman, no? No, wala namang magagawa eh, di ba? Kaya na kahit yung pinakapangit na pangyayari, tanggapin mo na lang. Ako, nakaranas din po ako scam eh. Di ba? Yung nag-share ng OTP, o di ba? Matalino. Oh, kasi yung pala, magpaliwanag. Hindi yung mga ganon, di ba meron yung spirit, I don't know, or baka sobrang busy ko lang, wala ako sa ano. Talagang ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, isi-share, isi-send ko po sa inyo ganyan-ganyan. Huwag niyo na pong basahin, basta yung number sabihin niyo sa akin. Hindi ako naman talaga namang kasi nalimutan ko na kung anong kailangang benefit sa akin. Iniisip ko syempre yung di bigay naman ako pagtingin ko, OTP pala, di 5,000. Oh, di ba? At least kumita siya. Tapos sabi ko, babalik din yan, kikitain ko pa yan. No? Kaysa ako yung magpaka-stress-stress sa buhay ko, dumagdag ang wrinkles ko, mas mahal magpabelo, di ba? Tapos sabi ko, Lord, may araw, hindi ko naman sinabing may araw rin yung tao niya, pero bahala na Lord, ikaw, sa taong yun. No? Kaya may mga taong nang scam sa inyo, o nanluloko sa inyo, hindi tumutupad sa pangako, may araw din. Pagpasalamat nyo sa Panginoon, no, yung katatagan sa inyong puso. Kaya nga napakahalaga talaga nung natin Kasi sabi, stress by you. Ikaw yan No? Kasi during nun, merong mental advisor nagsasabi doon, ano pong gagawin ko doon sa boss ko na lagi po akong ini-stress? Wala. Ang kailangan mo baguhin yung sarili mo, huwag kang magpa-stress. Kasi yun yung talagang makokontrol mo. Kaya sabi doon sa Bible, huwag kayong mabalisa. Sige, balik tayo. Dito naman sa part na to, kahit konti lang kayo, basahin nyo yung susunod kasi mahaba yan Okay, 28-30. 1, 2, 3. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyong kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa ba kay liit ng inyong pananampalataya? Grabe, no? Naka-quote and quote yan. In the Bible, kapag naka-quote and quote yan, talagang nandun yung emphasis na sinasabi ng Panginoon na mensahe para sa atin.
No? Bakit ka daw nag-aalala? Ang liit naman ng pananampalataya mo. Di ba? Sinasabi ng Panginoon, oo nga no, Lord. Kahit nanalangin ako lagi, kahit na araw-araw akong nag-a-attend ng araw-araw, na may gawain, perfect ako sa attendance, di ba? Pero nag-aalala pa din ako. No? So hindi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. And the last one, dito sa verse na to, dito na puli tayo sa madami. Okay. 1, 2, 3. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, or damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ninyong Ama nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ang ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin bawat araw. O, di ba? Kaya huwag daw nating alalahanin yung bukas. Amen? Paano nga bukas? Di ba? Paano nga bukas? Di ba? Hindi mo na pwedeng alalahanin. Pero ganun yung sinasabi ng bahala ako dyan. No? Si Lord ang bahala sa atin. So napakalinaw po, napaka-self-explanatory ng message ng Panginoon na yan. Read that Bible, read that word from God, no, kapag tayo ay nasi-stress. So manalig ka lang. Pray. Sabi doon sa binasa natin, pray and worship. Napakahalaga pong mapayapa yung ating mga puso kapag tayo ay nag-worship. Kaya when you worship, when you pray, talagang one-on-one ka with the Lord. No, wag nating isipin yung mga nasa paligid natin. Totoo po 'yun na dapat pumasok ka doon sa presence ng Lord. Doon sa naroroon ng Panginoon sa harapan mo when you worship, when you pray. You and God alone. Read His Word, read the Bible. May Bible apps na po. Ang cellphone natin, yan na po yan. Okay lang yan, mga online Bible verses. No, kasi yung talagang minsan yung malilit na Bible talagang hindi ko na rin po mabasa. Diba nakakabasa ng Bible naman, walang hirap na rin po talagang basahin. Unlike kapag dito, diba, tablet, maizoom mo pa. No, honor God in what you do. No, susunod lang tayo at ang ginagawa natin. No, manalig ka lang, have faith, and repeat. Ganun lang naman po yung buhay natin eh. Lahat na napapakinggan natin, nababasa natin in the Bible, ganun lang din po. No, hanggat naririto tayo sa mundo, mananalig tayo at hindi tayo mapapagod. Number 2, magpahinga at kumalma. Sino napapagod? Magpahinga. No? Sabi sa Awit 23:2, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. No? Yung shepherd, dadalhin niya doon yung mga tupa, tapos ipagre-rest niya yun. Ang sarap ng buhay ng mga sheep. No? Pakakainin, magre-rest, di ba? Iinom sa batis, no? Ipoprovide yung pangangailangan, tapos ang ganda-ganda ng paligid. No? As long as naroroon siya kasama ng shepherd. No? Napakagandang illustration sa atin na kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, wala ka naman talagang ipangangamba. Although, talaga namang nandyan ang bill mo sa harapan mo, di ba? Pero yung puso mo, pinapayapa mo. Di ba? Dahil God will provide. Amen? Everybody say, God will provide. Kaya kumalma ka. Yakalabitin mo yung katabi mo, kalma. Baby, kalma. Di ba? Kumalma po tayo sa mga panahon na tayo ay nagkakaroon ng Pero katulad dun kanina, di ba, nahulog yung laptop ko, parang nag-140 over 100 yata. Nag-shoot up bigla yung hindi ako naka-recover agad eh. Pero salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng kalma, ng pagkakalma. No? Rest is important. Sino naniniwala ang pahinga ay mahalaga? Pahinga na hindi na papahinga muna ako sa church. No. Pahinga na hindi muna ako a-attend ng mga gawain. No. Dahil hindi po yun yung pinakasinasabi nating pahinga. No, anong pahinga natin? Sabi doon sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Kanino daw tayo lalapit? Sa Panginoon. So every time na tayo nagkakaproblema, dapat ba hindi tayo mag-church? Hindi, kasi lalapit nga daw po tayo sa Diyos. No, worship. Mas matindi ang problema mo, mas matindi ang pagluhod mo sa Diyos, mas matindi ang pagtaas ng kamay, pero hindi lang naman sa panahon ng problema, di ba? No, masaya man, malungkot, you worship, you come to God. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, hahanapin kita next week. Hahanap-hanapin kita next week. Rest. Ano yung rest natin? Rest your body. Yan.
Sino dito napapagod na yung katawan? Yung pag-akyat mo dito sa hagdan, hiningal ka. It's a sign. Ako din kasi hinihingal na, lalo pag nag-third floor pa, talaga di ba? Internalize mo yung oxygen, I need Lord oxygen. Pero salamat sa Diyos, di ba? Yung hangin na yun, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Pero rest your body. Kaya nga po sa mga nagtatrabaho dyan, please, huwag kayong hindi magre-rest day kahit once a day. Nasusulat po sa labor code. Bawal po yung hindi man lang mag-rest day ang isang tao. No? Kaya kung may mga kumpanya kayong hindi nagpapa-rest day, isumbong nyo. Sa dole. Kasi it is written, no, kahit pagtrabaho mo yan for several hours, for 6 days, but it is mandated on the 7th day, dapat mayroon siyang rest. Hindi pwedeng tuloy-tuloy na rest day yan, na work yan. No? So rest your body. Magpahinga. Mag-rest day. Di ba? So kasi lahat po ng over, masama. Amen? Overwork. Napaka-common, overthinking. Di ba? Ano pa? Overdose. Ano pang alam niyong over? Overacting. 10 minutes na lang, Jo. Overacting. No, hindi yan nakakaano sa atin. No, rest is very important kasi kung hindi, dyan na talaga lalabas or dyan na mangyayari yung burnout na tinatawag natin. Kaya rest your body. Next. Okay. Very quick lang ito na maybe it would be helpful sa inyo. Baka may nasi-stress. Meron ako nakita na hindi ko na ipi-play, hindi naman yan sa YouTube para hindi ko na ipi-play kasi para hindi tayo copyright. So, quick stress relief stretches. Na pag kayo ay napapagod, napakahalaga nung pagre-rest ng katawan. Tandaan ninyo ha, yung katawan po natin ang foundation natin. Ito yung ginagamit ng Panginoon, ito yung gagamitin pa ng Panginoon, ito yung ginagamit din natin sa trabaho, kaya mahalin mo yung sarili mo. No? Wag over. Mag-set ka ng boundary para hindi ka ma-stress. Kasi the moment na napagod ka, hindi na kinaya, na talaga madidistress na talaga tayo. No? Wala nang yan. Magkakaproblema, magkakasakit at double. So quick, lang tayo, stress relief. Ito, ganito daw. Gayahin nyo nga, nakaupo naman kayo eh. Okay, everyone, bitawan mo na yung mga notebook. Teacher. Okay, nakaganyan kayo. Yan. Tapos, yan. Medyo iliyad nyo yung nyo. Yan. Okay. Pag ganyan nyo, okay, kakount tayo ng nakataas, di ba? Nakakakuha ba? Yan. Kakount lang ako ng, yung hold. Gaganyan. Okay. 1, 2, 3, tapos hold. Count ako ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Okay, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Yan. So, pwedeng ulit-ulitin nyo. Kapag kayo ay napapagod ng stress, naglalaba kayo, napagod kayo, di ba? So, ano pa yung pangalawang gagawin? Yan, ito naman. Okay, everybody, sa kanan nyo muna. O, dito na nga lang, para ang pangit kasi nang hindi pa. So, ganito muna tayo. Yan. So, ito, ganyan din. So, kakount ka rin ng 5. 1, 2, 3, 4, 5, dahan-dahan. Okay, para hindi maano ang mga kasuwa-suwan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Tapos ulit-ulitin nyo rin daw yan. Okay? Tapos, yung last na stretches, 3 moves lang yan. When you are tired at the end of the day or in the middle of the day, pwede nyo yan gawin. Tapos ito naman, alam nyo na to, yung, shoulder rotation. So, sa harap muna. 1, lahat. Everybody, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sa likod naman. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, yung 3 stretches na yon would help release yung stresses ninyo. No, kasi ang mga katawan natin po, napapagod talaga yan. May limitasyon yan. Aminin na po natin, lalo kapag as we age, di ba? Talagang So, yan, makakatulong po yan sa inyo. Marami pa po yan sa YouTube. Yung iba nga, nagzuzumba eh. Sali tayo kay sa susunod. Kay Ate Dang. Okay, rest your mind. Ayan. Sino dito napapagod ng mag-isip ng mag-isip? Ulam. Kakapagod nga palang isipin yung ulam, no? Pero mas nakakapagod isipin sa kakukuha ng pang-ulam, di ba? Isipin mo na lang, meron kang ulam. Di ba? Rest your mind. Kailangan po ng mind natin ng pahinga. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. So Isaiah 26:2-4.
Yan po yung sinasabi natin na lahat ng umaasa sa Diyos, no, ay bibigyan niya ng kapayapaan. Kahit na marami kang kailangang isipin, meron kang peace with all of your heart. Kasi ito po ay minamaster din po yan ng isip natin. No, kasi nga, yung mind daw po natin is a battleground ng kaaway. No, kapag doon ka na nag-focus sa lahat ng problema mo, lalaki ng lalaki yung problema mo. No? Wala akong pambayad sa tubig, wala akong pambayad sa kuryente, sa internet, wala akong pagkain, di ba? Stress ako sa asawa ko, stress ako sa anak ko, stress ako sa trabaho ko, lahat yun. Nakafocus ka doon. Tapos ang Lord, napakaliit mo nang tingnan. No, yung mindset natin talaga dapat mas malaki ang Diyos kaysa sa mga problema natin. Amen? Mas malaki ang Diyos kaysa sa mga problema natin. Rest your body, rest your mind, and rest your heart. No, kapag nasi-stress po tayo, naapektuhan po ang ating puso. Kaya nga merong nangyayari yung mga di ba? Nag-heart attack ganyan kasi hindi kinakaya minsan yung mga problema sa buhay. No, pero ito po ay one of my favorite verses din in Psalms 46 verse 10. Basahin po natin everyone. 1, 2, 3. Be still and know that I am God. Pumayapa ka yung puso mo, hayaan mong mag-rest. No? Kasi lilipas din ang problema mo. Lilipas din yung stress na yan. At ikaw ay makaka-move on din. No? So, i-rest natin yung heart natin. Huwag natin masyadong i-burden yung mga sarili natin. Di ba? At ito pa din yung fact na nakuha ko. I don't know kung fact nga to, pero trivia about the sheep. Yung sheep pala, yung heart rate nila nag-i-increase by 20 beats. Bumibilis. No, per minute, 20 beats per minute when they're unable to see any members of their flock. No, yung nakinakabahan kapag parang wala na yung ibang mga kasama ko. No, parang may aatake sa akin. Yun. Tapos, mas lalo na kapag mas dadami pa siya ng plus 84 beats per minute when they are approached by man or a dog. No, pag nandun na yung problema, malapit na talaga. Nagpapalpitate na. Sino dito nagpapalpitate na pag malapit na yung magdi-disconnect ng kuryente? Di ba? Nandiyan na siya. Nagpalpitate na tayo. No? Remember, no? God will provide. Yan. So, rest your body, rest your mind, rest your heart, and I'm sorry po sa mga nanay, rest your tongue. Alam niyo po, isa sa mga bagay na dapat nating matutunan, yung mag-rest yung tongue natin. Amen? Yung kahit may gusto ka namang sabihin, pero parang hindi naman makakatuloy yung sasabihin mo, masistress ka at masistress yung makakarinig. Amen? So kaya kailangan ay payapain din natin ang ating mga dila dahil sabi naman sa kawikaan, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, payapain mo ang iyong dila. Kalma, dila. Di ba? Minsan kasi talagang naku, hindi mo na mapigilan ang sarili mo. Kaya talagang para kasi matutina. Kilala niyo ba si Matutina noong araw, di ba? O, nakakakilala doon, alam na. No? Pigilan natin ang ating dila kasi nakakapagod din po magkomento. Amen? Kasi pag nag-comment ka ng hindi magandang bagay, nagagamit yung energy mo nasistress ka din. Di ba? Kaya kung sakasakali na kailangan mo talaga mag-pray ka, ipag-pray mo na lang yung tao, ipag-pray mo na rin yung pangyayari, no, at ikaw ay mapapayapa. So, ano yung kailangan nating i-rest? Rest your body, your mind, your heart, and your tongue. Okay, number 3, maging matapang. Yan, maging matapang. Sabi doon sa binasa natin, di ba? Wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod at pamalo mo, ang aking gabay at sanggalang. No? Dahil kasama po natin ng Diyos talaga, wag nating hayaan na yung emotions natin na mag-control sa atin. Amen? Kapag natatakot po kasi tayo, nagkakaroon tayo ng problema, nawawala na yung natin, faith, nawawala yung courage natin na lumaban sa buhay. No? Ito yung sinasabing, patibayan mo ang iyong dibdib. Diba? Tibayan mo ang iyong dibdib kasi marami ka pang may experience sa mga bagay-bagay. And if you are not strong, if you are not courageous, hindi ka magpapakatapang, hindi ka kakapit sa Lord, no? Ikaw rin yung mawawala as sheep. No? Kailangan tuloy-tuloy lang tayo doon pagsunod sa shepherd. Okay? Kaya, kung emotional man tayo, marami man tayong iniisip, no, yung puso natin, payapain talaga natin. Nakokontrol po yun. No? Kahit na napaka-negatibo ng nasa paligid mo, maging positibo ka pa din. Diba? Yun na nga yung next point natin. Ayan.
Sabi din dito sa kay Joshua, 'di ba, no siya ipapalit na, alis na si Moses, kukunin na siya ng Panginoon. Sabi niya kay Joshua, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. No, sabi doon, sundin mong mabuti. Jump na ako sa 7. Ang buong kautosang ibinibigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. No, maging matapang, tas wag daw susuway. No, minsan kasi kapag tayo ay nagkakaroon ng problema, may tinatawag tayong kumakapit sa patalim, di ba? Nag-choose na tayo, pinipili na nating hindi gumawa ng mabuti or na-violate na natin kasi sinasabi natin, patawarin mo kami, Lord, di ba? May mga narinig akong prayer na patawarin mo kami, Lord, sa mga kasalanan sinadya man namin o hindi namin sinadya. Meron kasi namang mga kasalanan na sinadya natin. Amen. Alam mo nang mali ginawa mo pala, it is intentional. No? Kaya nga sabi doon, magpakatatag ka, kapit lang, no, sa mabuti. Yung pa rin yung gagawin mo, hindi ka pa rin kakapit sa patalim. Di ba? So, ano ba yung mga common fears? Ito, medyo nagkaroon din ako ng onting pag-search, yung mga common fears. Kasi sabi nga, di ba, magpakatatag, huwag tayo matakot, maging matapang. So, ito yung mga common fears, failure, no? Sa mga estudyante, di ba? Hindi lang sa exam. O kaya yung mga failure sa mga pangarap, failure sa family, or failure sa mga bagay na hindi natin nagawa, rejection, fear of change, yung pagbabago. No? Kaya parang ayaw na natin lumipat sa ibang location, di ba? Kapag maganda, kasi natatakot ako, baka hindi ako maging successful, ayaw ko na rin lumipat ng trabaho, baka kasi hindi magandang environment ko. No, fear of public speaking. Sino dito na takot siya magsalita sa harap ng tao? Yan. So, number 4, fear yan. No? Yung ayaw nila magsalita talaga sa harap ng mga tao. Fear of imperfection, yung parang wala ko na, hindi ako good enough. Hindi okay yung mga ginagawa ko. No? And then, yan pa. So, death, time, vulnerability. Fear of death. Sino dito natatakot mamatay? Ay, hindi tayo takot? Parang natatakot ako eh. Sino dito takot mamatay? Hindi ako natatakot mamatay na napunta ako sa langit. Pero parang yung parang iniisip mo na, paano kaya ako mamamatay? Kaya ang prayer ko sa Lord talaga, totoo po yun. Lord, pag kinuha niyo na po ako, kahit mga 90, ganon. Yung yung peaceful death. Prayer ko yan, peaceful death. Yung pong natulog lang ako, tapos hindi na ako nagising. Hindi ako nahirapan, yung family ko, hindi rin naghirap sa pagbabayad ng hospital. So Lord, please, peaceful death. Yun ang prayer ko sa Lord. So, manatiling positibo, number 4. Yan. So, pagising mo sa umaga, dapat napaka-importante po na siniset mo yung mood mo. Positivity. Stay positive. Everybody say, stay positive. Kasi, ang sabi dito sa Bible, di ba, pagpapala niya, ilubos-lubos. No? Sige, I'll give you mga 30 seconds lang. Isipin nyo nga yung count your blessing ngayong umaga na to. Mag-isip ka lang, magkaroon ka ng meditation. Ano kaya yung mga naging blessing ko ngayong umaga pagising ko? Mga ilan ang na-identify nyo na blessing? Diba? Pag number 1 pa lang, gumising ka na. Number 2, nakakain ka. Tapos may toothpaste kami, nakapag-toothbrush ako. Tapos, diba, ang daming blessing. So, learn to count your blessing. Kapag ikaw ay nasi-stress na, marami kang blessing, kapatid. No? Marami kang blessing, kapatid. No? Akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, marami kang blessing, kapatid. Kaya, huwag ka magmukbok, kapatid. Huwag ka malungkot. Bigyan mo nga ng smile yung katabi mo, smile. Alam nyo ba na ang smile and laughing, no, ay nakakapag-exercise yan ng mga muscles and relieve stress? Oo. Kaya pagising mo sa umaga, ngumiti ka sa family nyo. Diba? Smile muna, smile. Tayo wala ko cellphone dito, mag-selfie tayo. Choke. So, maging positibo, negatibo man ang sitwasyon mo. No? Kahit may mga, I don't know kung ano yung mga pinagdaraanan natin, positive ka pa rin. Merong kasagutan ang Panginoon. So, set your mood every day. Napakahalaga po kasi, set mo yung mood mo for the day para hindi ka ma-stress. No? Para ma-distress ka kung na-stress ka man ng mga nakaraan. Number 1, start the day with God and not on social media. Sino dito pagising niya, cellphone agad?
Bukod sa alarm, ano na bang trending? Ano na bang ano? O kaya yung Lazada ko ba, ay TikTok ko ay ano na, for delivery na ba? 'Di ba? Tapos magbabasa ka ng mga news na hindi naman makakatulong sa'yo. So na-stress ka na bago pa man bumangon at makakain. Take a walk and get in touch with God's creation. Alam niyo po ba na napakaganda ng benefits po ng walking? Exercise. Yan po yung isa sa mga dapat nating gawin. Kahit nga daw hindi na tayo mag-gym, ganun. Pero when we walk every day, ginagawa na nga po namin dito sa office. Kapag after namin kumain, siguro start lang kami mga 5 minutes, maglalakad kami doon, pabalik-balik lang kami doon sa loob sa office. Magpapatanggal lang kami ng stress. Ito po yung mga benefits of walking. Kaya yung mga ayaw maglakad dyan, gusto laging nakaupo, nakahiga sa kama. Ayan, makibasa kayo ng benefits ng walking. It maintains a healthy weight and loose body fat. Sino dito kailangan mag-lose? Walk. Start walking. Prevent or manage various conditions. Halimbawa, heart disease, stroke, high blood, cancer, and all types of diabetes. Nakakatulong po ang paglakad. Sabi nung nakausap ko, hindi daw sa treadmill. Okay yung treadmill, pero yung walking talaga around. Kasi pag naglalakad ka, nare-relax yung mind mo, marami ka naiisip, nawawala doon sa iniisip mong problema. No? Pero kung ang kapitbahay mo naman ang problema mo, naglakad ka, di ibang way na lang mo kasi baka lalo kang na-stress dun sa mukha ng kapitbahay mo, di ba? So improve cardiovascular fitness, yung heart natin, and then strengthen your bones and muscles. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo, show your teeth. Yan. Yung magagandang ngipin daw and bones. Ay, yan yung nakakatulong yung pagpapaganda ng bones and muscles natin, ang walking. Ang dami na natin natututunan ha. Walking. Nasa-stress. Tanungin mo yung katabi mo ulit. Stress pa ba you? When we walk, we get in touch with God's creation. Kaya, di ba sino dito mahilig sa beach? Yung vitamin C. Yan. Totoo po yun, hindi lang dahil gusto nating mag-beach. Kung hindi, we go back to the nature. Kasi yun talaga yung ginawa ng Diyos, magandang nature. Kaya, from time to time, lumabas po kayo, maglakad, move around. Di ba? Huwag tayo laging nasa bahay, nasa kwarto, no? Work. No? Sabi mo sa katabi mo, lumabas ka. Intentionally look for beautiful things around you. Ayan, tumingin sa maganda. Sige nga, tumingin sa maganda sa katabi. Look for beautiful things. Oy, bakit hindi kayo tiningnan? Oy, tingin sa maganda. May kumuha ng salamin, tumingin sa maganda. Diba? Intentionally look for beautiful things around you. Intentional po yan. Pagising mo ng umaga, nakita mo yung anak mo hindi naghugas ng plato. Abay, tambak. May ipis-ipis pa. Saan ka titingin? Dito muna. Maganda tong sala, malinis. Diba? Bago ka takpan mo ng kumot yung... Diba? Intentional. Kung gusto mong laging maging masaya ang buhay. Diba? Kasi ikaw din minsan yung nagiging source ng stress mo Hindi mo naman kailangang ikayamot yung mga bagay-bagay. Ay, kinakayamot mo, di ba? Everyone read. 1, 2, 3. You are too blessed to be stressed. Amen po ba? Ang dami mong blessing, kapatid. Yung itsura mong yan, blessing na. Agree po ba? Sinong ayaw na itsura niya? Hindi naman siguro. Wala naman, di ba? So, we are blessed. Sa Tagalog, read. Huwag mabalisa dahil ikaw ay pinagpala. Tandaan mo yan para hindi ka ma-stress. No? Para hindi ka mangamba. Pinagpala ka ni Lord kahit na may problema ka. Tapos pag uwi mo ng bahay, minsan hindi mo alam kung anong sasaingin mo. Sino dito? Alam na yung ulam pag uwi. Anong ulam nyo? Sinigang na baboy na buto-buto na may hipon. Masarap po. Nagpaparinig na ako, sinigang na baboy buto-buto with hipon. Masarap po yun. Hindi niyo pa na-try? Ay, malasa po. Yan, may natutunan tayo. Yung hipon, mas pinapasarap niya ang sinigang. Try nyo. And then last point, mag-focus. Mag-focus. As sheep, tayo ay mag-focus. No? Sabi doon, magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan ka. Tandaan po natin, paulit-ulit na po message dito, na tayo ay temporary lang po dito. Na tayo ay uuwi. No? Uuwi saan? Sa bahay, sa amin, sa langit, di ba? Sa kaharian, sa kasama ang ating Panginoon. Kaya mag-focus ka lang.
No? Sabi nga noong, when you read yung 7 Habits of Highly Effective People, ayaw na niya talaga, be. Next page mo nga, please. Ayan. Sabi doon sa, di ba, 7 Habits of Highly Effective People, yung number 2 po doon, begin with the end in mind. Nagsisimula tayong gagawin yung mga bagay na meron tayong alam. No? Alam mo kung ano yung purpose mo. Alam mo yung end. Alam mo yung result ng ginagawa mo. No? Everything that we do it all for the glory of God. Huwag po tayo matakot. Huwag po tayo mag-alala. Madali pong sabihin, tama po sabihin niya, Ate Jen, madali lang naman niya sabihin kasi wala ka ngayon sa sitwasyon ko. Yes, tama po yun. I cannot understand ano man yung mga sitwasyon na meron kayo. Pero isa lang po ang sure ako, kung ano man yung problemang meron ka, kaya mo yan. No? Kasi hindi ka naman bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kaya. Huwag mo lang hayaan na ikaw ay nag-stay na dun sa distress at hindi na na-distress. No, kasi ikaw ang makakaalis sa sitwasyon niyan. All of it, no, we all do it for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10:31. Next slide po. Refocus your vision on your mission. Anong purpose po natin, everyone? Kung natatandaan niyo pa? To love God and to love people. Babalik pa rin doon. Mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang iyong kapwa, kaya mananatili ka. Kaya ang prayer ko po lagi sa Panginoon, Lord, tulungan mo kami, maging tapat kaming naglilingkod sa iyo hanggang wakas. Kasi may ending. No, hindi tayo mananatili lang doon, magsistay lang. Matatapos din ang lahat ng ito at maganda ang pangako ng Diyos sa atin. So towards the end na po tayo. Next slide. Ang sabi nga dito sa 1 Peter 5:11, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob sa isang pundasyong di matitinag. No? Wala pong Christian na talunan, amen? Wala pong Christian na laging stress. Ay, parang di na kayo nag-amen. Stress, tama po doon. Pero kaya sabi ko, na laging stress. Hindi po tayo laging stress. No, minsan kasi yung mga malilit na bagay talagang pinoproblema natin eh. Ako nga po, kahit halimbawa magpe-present lang po ako, kinakabahan po ako. Kapag halimbawa may present ako sa management, ganyan. Kinakabahan ko, pero nakabahan, pareho lang naman kaming tao. Pareho lang kami nagsi-CR pag nasakit ang tiyan. Ganun talagang kinakausap ko si Jen, di ba? Jen, huwag ka matakot. Oo nga, Jen. E di, nagkaayos si Jen. Si Jen at si Janice, minsan nag-uusap po yan. Ayan. So, nakakatulong din pong kausapin po natin yung sarili natin. Yung wala lang pong nakakakita. Diyos ko. Nung minsan nga nakita ko niya na, ba't kausap mo sarili mo? Bakit ba? And last one, sabi po dito ko tinignan na ang Lord hindi niya gustong stress tayo. Hindi niya gustong makitang malungkot tayo. Sabi ng Panginoong Yesus, no, sa Bible, sa Matthew 9, chapter 35, nung nangangaral siya sa maraming tao kasamang mga disciples, no, sabi niya doon, He saw the crowd, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. No? Kaya yung mga namumroblema na hindi umaasa sa Diyos or laging nasistress na hindi nag-church, nalulugmok lang sa kanilang mga kwarto, ganyan, hindi po nalulugod ng Panginoon doon. No? Tayo bilang mga tinawag din ng Panginoon, wag rin po tayong, kung malungkot din po tayo when we see other people na nasistress or nahaharas, yung word naharas or helpless, dahil sa mga problema sa buhay. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, nandito lang ako pag kailangan mo ako. Sige nga, baka stress yan mamaya, uutangan ka na, pautangin mo na. God is the strength of my heart. Tapos sabi mo nga sa puso mo habang nakaganito ka, God is the strength of my heart. No? Yung puso natin, katawan, napapagod po yan. Pero dahil kasama natin ng Diyos, no? Tandaan lang po natin tong 5 M's na to. Manalig ka. Number 1, manalig ka. Number 2, magpahinga at kumalma. Number 3, maging matapang. Number 4, manatiling positibo. Number 5, mag-focus. I'll give you a few minutes lang, patawad na joke, 9:45 na. Yung katabi mo, alam ko medyo may stress na dinadala yan. I'll give you time na mag-usap kayong dalawa, tapos mag-pray kayo sa bawat isa. Ano yung stressor mo? Ano yung bagay? Kung ayaw niya i-share yung stress niya, sige, okay lang. Bigyan mo siya ng time na mag-pray kayo sa bawat isa. Ano man yung kanyang dinadala ngayon. Ipag-pray mo na itong 5 M's na to ay
manatili sa iyong kapatid para lahat tayo pumunta sa luntiang pastulan. Sige, find a partner. Wag pong walang partner. Malulungkot po yung hindi nananalangin. Kausapin niyo po yung walang kausap. Kahit 3 na po kung kulang. Okay? Pray po ipag-pray niyo po yung inyong katabi. Yan. Sige po, ipag-pray niyo po yung inyong mga katabi. Yes, Jesus. Jesus. Sige po, inaayahan ko ang lahat na yung mga tapos na po mag-pray, tayo po ay tumayo. Thank you, Jesus. Tayo po ay yumuko, and kung meron ka pang personal prayer na hindi mo masabi sa partner mo, I give you time to pray. Ano man yung stressor mo ngayon, ano man yung bumabagabag sa'yo, dulog mo ito sa Panginoon dahil I believe He is listening, nakikinig siya. At nais niya na iparamdam yung compassion tulad ng paano pinakita yung compassion sa mga tao na na-stress, na nagkaroon ng problema. We worship you, Jesus. We worship you. We honor you, Holy Spirit. Thank you for your wonderful presence this morning. Salamat po, Lord God, sa iyong habag, sa iyong awa, sa iyong biyaya, Panginoon, na napakayaman. Ang pag-ibig, ang biyaya mo na bago ngayong araw, Panginoon, patuloy po namin tinatanggap, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, salamat sa mensahe mo, Lord God. Patuloy mo kaming i-remind everyday, hindi lang sa oras na ito, kung hindi sa bawat araw ng buhay namin, lalo na po kung magkakaroon pa po kami ng mga problema, struggles, stresses sa buhay, Lord God, sa mga darating na araw, tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na umasa kami, Lord God, we are the sheep, Lord God, and you are the shepherd. At kapag kami nakasunod sa iyo, kami nakatingin sa iyo, nakafocus sa iyo, Panginoon, wala po kaming dapat ikatakot, ipangamba, Panginoon, dahil pinangako mo, Lord God, ipagtatanggol mo kami, pagpapalain mo kami, pagagalingin mo kami, Panginoon, Lord God, at patuloy na iingatan, O Diyos. Marami pong salamat, Lord God, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Lord God. I pray, ano man po yung mga prayer request nila, na mention nila, Panginoon, Lord, ang kanilang dalangin sa kanilang mga puso, Lord God, dinggin mo po according to your will, Lord God, and grace, Lord God, sa buhay ng bawat isa. At uuwi sila, Panginoon, na bit-bit, Lord God, ang pagpapala, ang pabor, ang kagalingan, Panginoon, ang mensaheng nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, bit-bit nila para rin sa kanilang pamilya, Panginoon. Ang blessings and favor, Lord God, coming from you. Maraming pong salamat, Lord God. Pinupuri ka namin, dinadakila. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po, makaupo tayo.
Ang sabi po ng Bible, sabi ng Panginoon, Ang hirap. my sheep listens to my voice. Amen. Ikaw ba ay tupa ng Panginoon? Sabi doon ni Jen kanina, in-acknowledge ni David, siya tupa ng Panginoon. Pakitanong yung katabi, ikaw ba? Ikaw ba ay tupa ng Panginoon? Kasi ang sabi ng Panginoon, my sheep listens to my voice. Do you listen to the voice of God? Sabi kanina, kapag yung tupa napahiwalay sa flock, pagtingin niya, tapos nag-iisa na siya, kinakabahan na yan. Alam niyo, isang biglang magpapakalma dyan. Alam niyo yung tupa, ang isang attitude niyan, nakikilala talaga niya yung boses ng kanyang pastol. Alam ko dati may pinakita na akong video rito. Sinubukan ng mga visitor, tawagin yung tupa. Di ba tayo minsan pag may aso na nakita, Choo! Di ba minsan yung aso kahit hindi ka amo, lalapit? Ang tupa, tawagin mo man yan. Pag hindi iyaan ang boses ng kanyang pastol, hindi yan lalapit. Nagpakita ng sample yung mismong shepherd. Pagtawag niya, naglapitan lahat. Naglapitan lahat. Kasi yung tupa, pag nakita niya yung kanyang pastol, kumakalma, nakikita niya, ito yung bahala sa akin. Ito yung magpapakain sa akin. Ito yung magpoprotekta sa akin. Ito yung mag-iingat sa akin. Ganon ang mentality ng tupa sa kanyang pastol. Amen? Kaya, kung tayo ay tupa ng Panginoon, naandun din yung pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Kung nais natin yung kanyang proteksyon, pagpapala, gabay, no, maaaring hindi tayo perpekto. Maaaring hindi tayo perpekto. Alam mo yung iba sa atin, parang ganito. Anak, meron akong video na paki-present. Yung iba sa atin ay parang ganito, yan. Nakita niyo ba to? Ito yung pastol niya, ito yung tupa. Paki-play, anak. Kung saan-saan kasi nagpupunta kung ano-anong ginagawa nitong tupa na ito. Yan. Yan, o. Tapos yan, masaya na siya ulit, masaya na siya ulit. Tapos, yun. No? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yan. Ano? Ang topic natin ngayon is about stress. Palagay mo si Lord, hindi stress kaya sa'yo. Ha? Pero alam mo, mahal na mahal tayo kasi ng Panginoon, pinagtsatsagaan tayo. Ang mahalaga, andun ka sa kawan. Ibig sabihin, andun ka sa flock. At kung tayo pinagtsatsagaan ng Panginoon, makinig ka naman. Makinig ka, sumunod ka, sapagkat ang inihahanda ng Panginoon para sa buhay mo higit na maganda at maayos. Amen? Sabi ng Matthew chapter 18, magkaroon ka ng pananampalataya na katulad ng isang bata. Yung bata kasi mabilis pang maniwala. Alam mo yung pastol parang ama. Yung ama, yan ang pastol ng kanyang tahanan. Tingnan mo nung bata ka pa, ang tingin mo sa tatay mo, superhero. Lahat kaya niya. Kaya minsan, kahit sports car, nagpapabili ka. No, yung anak ko, sabi sa akin ni Jedi dati, nung maliit pa yan, tatay, bili mo akong Lamborghini. Parang feeling niya, lahat mabibili ko. Parang lahat, tayo punta tayo sa ganito. Parang walang imposible sa kanya. Ganon yung pananampalataya ng isang bata. Ngayon, marami sa atin may duda sa Diyos. Kaya ng Lord to sa buhay ko. Gagawin kaya ng Panginoon to sa buhay ko. Nawala na yung pananampalatayang katulad ng isang bata. Kaya tayo, para maging mas mabuting tupa ng Panginoon, yung pananampalataya natin dapat parang bata. Amen? Andun yung believe kay Lord. Pananampalataya at puso na handang sumunod sa Panginoon upang ang kanyang pagpapala, proteksyon at pag-iingat ay doroon sa iyong buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Lord.